mga kababayan. Anyway, o sige, dito tayo sa magandang balita muna. Ano po, sabi ni Ma'am Maritel T, ayun, tinapon si Gibbs. Dito muna ho tayo sa magandang balita, mga kababayan. O di ba, ang sabi ng presidente nung siya ay nagsona, sarado ang mga pogo. Kaya ho si Roque, mga kababayan, galit. No? Masama loob ni Roque. Paano naman po? Wala nang pogo, wala pang pogi. Oh, good news ho ito, mga boss chief amo sir. Babasahin ko sa inyo yung mismong balita diyan. Ano po? Ito, sabi. Ano sabi? Government gets 189 million. Ayan. Government gets 189 million, no, pogo assets in forfeiture case, mga kababayan. Ayan, linagyan ko ng numero para hindi ako malito sa pagbasa ng balita na to. The Makati or RTC, no, Makati RTC has forfeited in favor of the government some 189 million in cash and assets worth billions from the Philippine offshore gaming operator that was found allegedly running a scam center in Pampanga province. Ito ho yata yung Porac no? Mga kababayan. Ito yung Porac, mga kababayan. Judge Antonio Ray Ortiguera, ng Makati RTC 100 Branch 148 issued the ruling on April 24 against Colorful and Lip Group Co., a subsidiary of CGC, Technologies operating inside the Clarkson Valley Hub, Mabalacat, the presidential PAOK na pinangungunahan po ni nung magaling na leader nila. Nakalimutan ko yung pangalan, yung apelyido. Winston Casio, mga kababayan. Biruin nyo yan, Kasi, bakit to? Hindi gagawin ng yan? Hindi gagawin yung ganyan. Kasi nakikita naman natin, no, yung mga balita, sinasabi, sa loob ng Pogo, ang ginagawa puro pang-i-scam ho. Hindi sa ating bansa. Pero, sa ibang bansa din ho, mga kababayan. Dito lang ginagawa yung mga operasyon. Alam niyo po yung Pogo, di ba? Nakita niyo naman sa mga balita, isinusuka ho ng mga bansa. Nagtataka lang ako kay dating Pangulong Duterte para sa kanya. Okay, open kayo dito. Pasok kayo. Di ba? Sabi ni Roberto Dianco, di talaga nagtatagumpay ang kadiliman sa kabutihan. Karma is real. Ganyan ang nangyayari sa mga Duterte. Oy! Ito po si Kap Nino Barsaga. Meron po siyang bagong channel, mga kababayan. Hagilapin nyo lang po yung bagong channel ni Kap Nino, mga bossing. At dahil yung isa niya, na-block, di ba, Kap Nino? Pakisuportahan po yung bagong channel ni Kap Nino Barsaga. May yan, may ilalabas na balita yan. Pero hindi ko na siya uunahan. May breaking news yan. Hindi ko lang alam kung ngayon o sa mga susunod na araw. Hindi ko siya pangungunahan dyan. Pero kaya kailangan, i-subscribe nyo yung bagong channel niya. Dahil, puputok ang pangalan ni Kap Nino sa mga susunod na araw o baka simula sa araw na ito. Paki-shoutout naman kay General Torre. Di po ba? Saan mapupunta yang na-forfeit ng gobyerno, mga boss? Di ba? Di siyempre, kilala na naman natin si Pangulong Bongbong Marcos para po sa ikauunlad ng bayang Pilipinas ang paggagamitan niyang pera na yan, mga kababayan, di ba? Biruin mo dati, sabi ni dating Pangulong Duterte, alam nyo, ang maitutulong nitong Pogo sa atin, lalakas, no? Magkakaroon ng maraming trabaho para sa mamamayang Pilipino. Tapos makita natin, sandamukal, no? Na mga Chinese ang nagsisidatingan sa ating bayan. Naalala nyo yung yung pastillas? Di ba? Ang dami nun, mga Chinese, nagsantambako doon sa ating airport at nagpapasukan po. Pilipino ba ang nakinabang ng Pogo? Hindi. Pero mabuti na nga po at ganun ang nangyari. Di ba, Ma'am Edna G. at Ed Caballas Jr.?
Kasi hindi nalagay sa alanganin yung ating mga kapwa Pilipino, mga kababayan. Naniniwala po ako noon kay Digonio, Sir Mark, nabudol ako, sabi ni Perold, Ray, Micaelo, Rehencia. Hmm. Di po ba, mga bossing? Eh, yung Pogo-Pogo na yan, kailan ho ba pumasok yan? 2016, no? Nung panahon no, at namamayagpag bilang presidente, si dating Pangulong Duterte. Ang sabi niya, malaki ang maitutulong ng Pogo sa ating bayan dahil nga papasok at magbabayad sila ng tax. Ayun, karamihan ng Pogo hindi nagbabayad ng tax, mga bossing. So walang nangyari. Walang naitulong. Naging kahiya-hiya lang tayo sa mata ng buong mundo. Biruin mo, kinasusuklaman yan ng buong mundo. Ayaw na ayaw ng mga ibang bansa yan. Tapos Pilipinas, sige, welcome kayo sa amin. Tapos makita mo nung ni-raid, ano po mga nakita? Mga torture hub, no? Mga papeles ni Roque, mga dokumento ni Roque. Ano pa? Bank account ni Roque. Pati yung nagtatrabaho doon sa Pogo, nakita din ho, mga kababayan, sa mismong bahay na hindi daw po nakapangalan kay Roque, pero sila ang mga incorporators. Di ho ba? Merong mga yung mga yung love ano tawag doon, mga bossing? Yung mga love scandal, yung mga ganon. Paiibigan yung kanilang mga biktima tapos huhututan. 'Di ba kumalat ho yun, mga bossing? At ito pa, yung iba, yung mga Malaysian, Indonesian, etc. Kung saan manggaling ng bansa, Indonesian, Vietnamese, ang sasabihin sa kanila, no? Magtatrabaho kayo sa Pilipinas, maganda ang sweldo, maayos na trabaho. Pagdating ho ng Pilipinas, pasok sa loob ng Pogo. Ayun, hindi na makalabas. Hindi na nababalitaan ng kanilang pamilya. Ganon din ho tayo, mga kababayan. No? Pag tayo ho ay lumalabas ng Pilipinas at yung kaanak natin ay nabiktima ng illegal recruiter, at dinala sila sa kung saan, hindi na ho natin nakikita. Kaawa-awa ho. 'Di ba? Yung kanilang nagiging buhay doon sa pinagdadala nila sa kanila ng illegal. Ayaw natin na mangyari sa atin, wag nating gawin sa ating kapwa. Di po ba, mga kababayan? Good news po yan, government gets 189 million Pogo assets in forfeiture. Ito ho kayang mga building na to. No? Ano sa tingin nyo? Nandiyan ang comment section. Pati diyan sa team replay. Tsaka kayo ho na nandiyan, mga kababayan. Ano ang sa tingin ninyo, no, na magandang gawin dito sa mga building ng Pogo? Ang dami ho niyan. Eskwelahan? Madami nagsasabi, ay wag eskwelahan kasi may mga torture hub na ginamit diyan. Merong mga masasamang karanasan diyan. Wag ganun, no? Iba na lang daw. Kayo diyan sa comment section, basahin natin habang hinihintay ko yung inyong isusulat kung ano ang maganda o i-comment kung ano ang maganda dito sa building na to. Ito po yung channel. Ayan, yan po yung channel ni Cap Nino Barsaga, mga kababayan. Ano po, nabago. Diyan nyo po siya. Ay, baliktad. Bakit ganun? Dito. Diyan nyo po siya i-follow, mga bossing. No? Ako kasi, sabi ko, eskwelahan, ospital, hindi naman din siguro. No? Pero isa lang po ang nakikita ko diyan. Mapapakinabangan po yan ng gobyerno ng Pilipinas, mga bossing. Ano pa pwede dyan? Sabi, Sir Mark, may nahuling eleksyon para Pernalya sa Davao. Nagsisimula ng gumawa ng paraan ng pandaraya ang mga Duterte. Sabi ni Froilan Fernandez. Naku ha. Akala ko pa naman ang sasabihin nila pag natalo na sila, nadaya po kami. Kasi yung mga estilo ho nila, mga kababayan, yung paghahanda ho yun no? Yung tipo bang, nako, ganito, ganyan. Nadaya po kami, kaya kami natalo. Ganun yung style nila Pabahay for the poorest. Pwede din. No? Kaya lang, sir, mga bilya yung iba dyan. Malalaking malalaking bahay yung iba dyan sa loob. Nagpagkalaki-laki. Siguro pwede hati-hatiin ho. No? Pero isa lang ang paniwala ko dyan.
mapapakinabangan ng Pilipinas yang mga building na yan. Iwanan na ho natin. Good news po yan, mga bossing, no?